Anim na miyembro ngang mababang kapulungan ng Amerika ang dumating sa Maynila. Alam nilang kailangan ang 800,000 bala ng kanyon, 8 barkong pandigma, at 1.5 milyong semiconductor. Ngunit sa silid ng pulong, isang bilang lang mula sa Pilipinas ang nakpaputi sa mukha ng kongresista na Amerika. 72 oras. Iyan ang panahong kayang itagal ng tropang Amerikano sa gitnang silangan kung puputulin ng Pilipinas ang suplay. Ngunit ang tunay na gulat ay sumunod. Isang bansa na umiyak sa harap ng embahada ng Amerika 20 taon na ang nakakaraan ay hawak na ngayon ang League ng Amerika. Ang nakakagulat na pagbaliktad na ito ay isisiwalat ngayon. Bago tayo magsimula, mag-subscribe at i-like at suportahan ang Pilipinas sa pamamagitan ng pagkomento ng Mabuhay Pilipinas. Ang sitwasyon sa ikatlong palapag sa ilalim ng lupa ng Pentagon ay nakagulo. Isang apurahang telegrama mula sa Middle East Command ang dahilan. 2 linya lamang ang nilalaman nito. Natitirang interceptor missile, 14 na araw. Stock ang 155mm artillery shells, halos wala. Ibinaksa ng Joint Chiefs of Staff na may 40 taong karanasan sa militar ang kanyang kamao sa mesa. Natumba ang tasa NKP at kumalat ang kulay kape na mansa, ngunit walang sinumang umalis. Ganun kabilis ang sitwasyon, ngunit ang tunay na gulat ay sumunod. Ako si Robert Henson, Deputy Assistant Secretary for East Asia and Pacific Affairs ng US Department of State. 20 taon akong diplomat at kalahatingang panahong iyon ay inilaan ko sa mga isyu sa Timog Silangang Asya. Kinaumagahan, tumunog ang telepono sa opisina ko. Ang senior advisor ng National Security Council ng White House. Iba ang boses niya kaysa karaniwan. Nanginginig ito. Henson, umakyat ka kaagad. Gusto presidente briefing tungkol sa Pilipinas. Bumilis ang tibok ng puso ko. Hindi karaniwan para sa presidente na direktang banggitin ang Pilipinas. Habang umaakyat ako sa elevator, inayos ko ang mga senaryo sa aking isip. Ngunit pagpasok ko sa silid ng pulong, ang aking mainaasahan ay ganap na nawala. Sa mahaba at malawak na mesa, nakaupo ang kalihim ng depensa, ang pinuno ng Joint Chiefs of Staff, at ang Deputy Director ng CIA. Sa screen sa dingding, nakalutang ang mapa ng frontline sa gitnang silangan, at mahigit kalahati ng lugar na minarkahan ng pula ay nawalan ng kontrol ang mapuwersa ng Amerika. Ang pula ay nangangahulugang malugar kung saan nawalan ng kontrol ang militar ng Amerika. Unang nagsalita ang kalihim ng depensa. Sa nakaraang buwan, mahigit 30% ng mga pangunahing asset ng Middle East Command ang nawasak. Ubos na ang mga interceptor missile at ang bilis ng paggawa ng bala ng canyon ay hindi umabot sa kalahati ng consumption rate. Ang rate ng operasyon ng mga pabrika ng bala sa USA 35%. At ang pabrika sa Texas ay mangangailangan ng mahigit 30 buwan para mapatakbo ang bagong linya. Ang hangin sa silid ay mabigat, tila tingga. Sumandal ako sa upuan at huminga ng malalim. Kaya, bakit kasali ang Pilipinas? Sa tanong ko, direkta akong tinitigan ng kalihim ng depensa. Kung hindi ang Pilipinas, wala ng ibang mapakukunan. Ang Europa ay may lead time na 24 na buwan. Hindi maaring mag-export ng armas ang Japan dahil sa konstitusyon nito. Ang Pilipinas lang ang bansa sa mundo na kayang gumawa ng kailangan natin kaagad. Sa sandaling iyon, palihim akong napangiti sa loob. Ang Pilipinas? Iyong bansang nagmamakaawa sa harap ng aming embahada 20 taon na ang nakakaraan para bawasan ang mga kondisyon ng financial bailout noong krisis pinansyal ng Asya? Malinaw kong naaalala ang mga opisyal ng Department of Foreign Affairs ng Pilipinas na lumuluha sa silid ng pulong. Ang damdaming naramdaman ko noon, sasabihin ko ng tapat, pagmamalaki. Ang bansang ito ay nasa ilalim natin. Ganun ang aking paniniwala. Ngunit malinaw ang utos ng presidente. Magpadala ng delegasyon ng mga kongresista mula sa House Armed Services Committee sa Maynila. Si Henson ang manggangasiwa sa operasyon. Kumuha kayong balang kanyon, missile, paggawaan ng barko, at semiconductor mula sa Pilipinas. Anuman ang mangyari, huwag kayong uwi ng walang dala. Huwag kayong uwi ng walang dala. Ang huling pangungusap ng presidente ay umalingaw-ngaw sa aking tainga.
Ngunit hindi ako gaanong nag-alala. Ang Pilipinas ay isang kaalyado, kaya inakala kong tutulong sila kung kakausapin namin. Ito ang pinakamalaking pagkakamali ko sa buhay. Mabilis na nabuo ang delegasyon. Pinuno ang Kongresista Richard Coleman, isang Republican mula Texas, 4 na termino sa House Armed Services Committee. 62 taong gulang, 190 cm ang taas at malaking pangangatawan. Mas malakas ang boses niya. Kapag nagsimula si Coleman magsalita sa silid ng pulong, hindi na maririnig ang aircon. Bago umalis, sinabi ni Kongresista Coleman sa briefing, "Pumunta tayo sa Pilipinas, itatapon lang natin ang order form. Pinoprotektahan natin ang kanilang seguridad gamit ang ating presensyang militar. Hindi ba? Kung hindi sila marunong magpahalaga, dapat nating ipaalala sa kanila." Tumawa ang 6 na miyembro ng delegasyon. Sumama rin ako sa pagtawa. Inakala kong natural lang iyon. Sumama rin si Steve Hamilton, 39 taong gulang, isang opisyal ng Army Procurement Agency na ipinadala mula sa Pentagon. Siya ang mata at tainga ni Kongresista Coleman. May dalang 2 briefcase si Hamilton, isa para sa mga materyales sa negosasyon at ang isa para sa mga kagamitan sa pagkalap ngang impormasyon sa mga pasilidad ng depensa ng Pilipinas. Siyempre, nalaman ko lang iyon kalaunan. Sa eroplano patungong Maynila, uminom si Coleman ng whiskey at nagbiro. "Henson, alam mo ba kung ano ang sasabihin sa presidente ng Pilipinas? Salamat po. Narito ang order form." Iyon lang. Binuksan ko ang aking laptop at sumagot, "Kongresista, mabilis na lumalaki ang exports ng depensa ng Pilipinas, kaya maaring kailanganin ang koordinasyon ng schedule." Suminghal si Coleman, "Koordinasyon? Ano ang kukordihin natin? Tayo ang amo." Sumang-ayon si Hamilton, "Tama po, Kongresista. Hindi kayang mabuhay ang Pilipinas nang wala tayo kahit isang araw." Sa labas ng bintana ng eroplano, malawak na tanaw ang karagatang Pasipiko. Naalala ko ang Pilipinas 20 taon na ang nakaraan at tumango. Nong panahong iyon, totoo nga iyon. Ngunit nang dumating ang eroplano sa kalawakan ng NAIA, hindi ko pa rin alam na ang kapuluan na nakikita ko mula sa bintana ay hindi na ang Pilipinas ng 20 taon na ang nakakaraan. Pagkababa sa NAIA, nagsimula ang unang hindi kasiyasiyang karanasan. Mas mababa ang posisyon ng sumalubong sa amin kaysa inaasahan, hindi man lang kalihim o undersecretary, kundi 2 direktor lang. Kaagad na nanigas ang mukha ni Kongresista Coleman. Dumating ang pinuno ng subcommittee ng House Armed Services Committee at isang direktor lang ang sasalubong. Umalinggaw-ngaw ang boses ni Coleman sa VIP lounge ng paliparan. Lumingon ang mga Pilipinong kawani sa paligid, ngunit hindi pinansin ni Coleman. Sa halip, lalo pa niyang nilakasan ang boses. Mahina kong hinawakan ang braso ni Coleman at sinabi, "Kongresista, maaring issue ito sa schedule. Siguro may sitwasyon ang panig ng Pilipinas." "Sitwasyon? May delegasyon ng Kongreso ng Amerika. Anong sitwasyon?" Tinabik ni Coleman ang kamay ko. Nakita kong kalmado ang ekspresyon ng Pilipinong sumalubong. Hindi siya galit o naguguluhan. Tila inaasahan na niya iyon. Habang naglalakbay kami sa sasakyan, bumungat sa paningin ko ang tanawin ng Maynila. Ito ay ganap na ibang lungsod mula 20 taon na ang nakakaraan. Ang dami ng matataas na gusali sa Bonifacio Global City ay hindi nalalayo sa Manhattan at karamihan sa mga sasakyan sa kalsada ay pinakabagong electric vehicles ng mga lokal na brand o Asian brands. Iba ito sa Maynila na naalala ko noong ako'y nasa embahada 20 taon na ang nakakaraan, kung saan halo-halo ang mga Japanese na sasakyan sa kalsada. Ngunit hindi ko gaanong biniyan ng kahulugan ang pagbabagong iyon. Nagtaasan lang ang magusali at nakbago ang mga sasakyan, nakbago ba ang esensya? Iyon ang aking iniisip. Pagdating sa hotel, nagkaroon kami ng unang pagtatagpo sa mga staff ng Pilipinas. At doon, unang narinig ko ang pangalan ni Director General Jose Joe Ramirez. Director General ng Bureau of Strategic Industries, Department of Trade and Industry, 52 taong gulang. Hindi matangkad o maliit, karaniwang pangangatawan, at nakasuot ng salamin. Ang gunang impresyon ay ordinaryo. Mayroon siyang maingat ng ngiti na tipikal sa mga opisyal ng Pilipinas.
ngunit iba ang mamata niya. Hindi tulad ng kanyang ngumingiting labi. Ang kanyang mamata ay malamig at tahimik. Tila sinusuri niya ang lahat sa kabilang panig. Nakatagpo ako ng maraming diplomat sa loob ng 20 taon, ngunit na gayon lang ako nakakita ng ganong magamata. Unang nagsalita si Director Ramirez. Salamat sa inyong paglalakbay. Ipapaalam ko sa inyo ang aming ischedule bukas. Sumabat si Coleman bago pa man matapos ang interpreter. Hindi ba kami ang nagtatakda ng ischedule? Bukas ng umaga, magbubukas kaagad tayo ng mesa ng negosasyon. Bahagyang tumango si Director Ramirez at sumagot. Ikinalulungkot ko, ngunit ang ischedule ay nakatakda na ng aming panig. Bukas ng umaga ay may briefing, at sa hapon ay imumungkahi namin ang field inspection. Kumunot ang ni Coleman. Briefing? Field inspection? Hindi kami pumunta dito para mamasyal. Pumunta kami dito para makipagnegosasyon. Muling ngumiti si Director Ramirez. Ngunit hindi ngumiti ang kanyang mamata. Kongresista Coleman, may isang bagay akong gustong linawin. Ang Washington ang humiling ng pagbisitang ito. Hindi kami ang nagimbita. Ang iskadul ay susunod sa aming pamantayan. 3 segundo nga, katahimikan ang sumunod. Kumalat ang pamumula sa lik ni Coleman. Mabilis na ipinadulas ni Hamilton ang basong tubig sa harap ni Coleman. Naramdaman kong nanlalami ang aking dibdib. Sa loob ng 20 taon, nakikipag-ugnayan ako sa mga opisyal ng Pilipinas. Ngunit ngayon lang ako nakakita ng isang taong direkta at matatak na gumuhit ng linya sa harap ng isang kongresista ng Amerika. Noong nakaraan, ang mga opisyal ng Pilipinas ay yumuyuko kaagad sa mga kahilingan ng Amerika. Kung may request for revision, tahimik nilang inaayos sa likod. Ngunit ibang klase ang taong ito. Mula sa unang pagtatagpo pa lang, nakahanda na siyang makipaglaban. Kinagabihan, tumawag si Coleman sa aking hotel room. Henson, imbestigahan mo kung sino ang PAC na iyon. Ang kapal ng mukha. 20 taon na akong nasa Kongreso ng Amerika. Hindi pa ako nakaranas ng ganong pagtrato mula sa isang opisyal ngang Asya. Ibinaba ko ang telepono at tumingin sa labas ngang bintana. Ang night view ngang Maynila ay kumikinang tulad ng mahiyas. Ang mailaw sa kahabaan ng Pasig River ay walang katapusang nakaayos. Hindi ito ganon kaganda, 20 taon na ang nakakaraan. Ngunit panandalian lang iyon, umiling ako. Gaano man kaganda ang night view, hindi magbabago ang esensya. Bukas sa pulong, kapag inilabas natin ang ating magabaraha, ang Pilipinas ay tiyak na susuko. Dahil mayroon tayong absolute card, ang presensya ng militar ng Amerika. Ang paniniwalang iyon ay ganap na nawasak kinabukasan ng umaga sa loob ng eksaktong 42 minuto. Ang pulong ay ginanap sa isang malaking conference room sa isang gusali ng gobyerno sa sentro ng Maynila. Sa kabilang ang bintana, nakikita ang Rizal Park at malinis na nakalatag ang tubig at merienda na inihanda ng panig ng Pilipinas sa mesa. 8 miyembro mula sa Pilipinas at 9 mula sa Amerika, kabuuang 17, ang makatapat na nakaupo sa mahabang mesa. Unang nagsalita si Kongresista Coleman bago pa man ganap na makapahanda ang interpreter. Wala tayong oras, kaya direkta akong magsalita. Senyasan ni Coleman si Hamilton. Ibinuklat ni Hamilton ang tumpo ngang dokumento sa mesa. Kasalukuyang nagdaranas ang militar ng Amerika ng malaking sakripisyo upang protektahan ang seguridad ng mga kaalyado sa gitnang silangan. Nararapat lamang na gampanan din ng Pilipinas ang kanyang tungkulin bilang isang kaalyado. Tinitigan ni Coleman ang panig ng Pilipinas, tila nag-utos sa mga subordinate. Ang kailangan natin ay simple, 800,000 bala ng 155mm artillery shells, agarang paghahatid, 16 na baterya ng Advanced Air Defense System, agarang pag-ayos ng 8 barkong pandigma ng US Navy at 1.5 milyong HPM semiconductor module na dapat unahin sa supply. Itinyulak ni Coleman ang mga dokumento sa panig ng Pilipinas. Ang presyo ay sa espesyal na presyong kaalyado at ang delivery ay sa loob na 6 na buwan. Si Hamilton ang magayos na mga detalye. Espesyal na presyo ang kaalyado. Tumango ako nang marinig ang pariralang iyon. Akala ko makatarungan lang ang kahilingan. Ang Pilipinas ay isang bansa na umunlad sa ilalim NG, seguridad, NG, Amerika, sa loob,
NG, 70 taon. Kaya panahon na para magbayad NG utang na loob. Ngunit hindi inaasahan ang reaksyon ng panig ng Pilipinas. Walang sinumang kumuha nga dokumento. 5 segundo, 10 segundo. Ang tumpo nga madokumento ay nagisa sa gitna ng mesa. Kumibot ang kilay ni Coleman. Dahan-dahang inayos ni Direktor Ramirez ang kanyang salamin at nagsalita. Kongresista Coleman, salamat sa inyong pahayag. Mayroon din kaming inihanda. Maari ba naming ipakita sandali? Iwinagay ni Coleman ang kanyang kamay. Hindi na kailangan. Sagutin mo lang ang aming makahilingan. Nanatili ang ngiti ni Direktor Ramirez habang pinipindot niya ang remote control. Bumukas ang malaking screen sa dingding. Kumunot ang no ni Coleman. Ngunit nang makita niya ang unang numero sa screen, natahimik siya. Buodeng, Estado ng Industriya ng Depensa ng Amerika. Nagsimulang lumitaw ang mga numero sa pulang letra sa screen. Kasalukuyang lumampas sa 1,5 trilyon ang hindi pa nababayarang order backlog ng 5 nangungunang kumpanya ng depensa ng Amerika. Kalmado ang boses ni Direktor Ramirez. Tila nagulat lamang ng panahon. Rate ng operasyon ng pangunahing pabrika ng bala sa US, mas mababa sa 35%. Panahon na kailangan para makapag-operate ang bagong linya ng produksyon sa Texas, mahigit 30 buwan. Karaniwang oras para sa emergency repair ng isang barkong pandigma, 3 taon at 2 buwan. Kasalukuyan, mahigit 40% ng mga pangunahing barkong pandigma ng USA nakatali sa pantalan dahil sa backlog ng repair. Sa bawat linyang binasa, tila bumababa ang temperatura sa silid ng pulong. Naramdaman kong pinagpapawisan ang likod ko. Halos kapareho ng internal data ng US Department of Defense ang mga numerong iyon. Paano nakuha ng Pilipinas ang mga ito ng ganun ka-accurate? Nagpalit ng slide si Direktor Ramirez. Ang araw-araw na gastos sa pagkonsumo ng armas sa Middle East frontline ay humigit kumulang 900 milyon. Ngunit ang dami ng produksyon ng mapabrika sa Amerika sa isang araw ay 50 milyon lamang. Nangangahulugan iyon na mayroong 850 milyong depisit sa seguridad bawat araw na mula ang mukha ni Coleman. Paulit-ulit niyang inilalagay at inialis ang kamao niya sa mesa. Kaya, bakit mo ipinapakita sa akin ang numerong iyan? Diretsong, tinitigan ni Direktor Ramirez si Coleman. Sa unang pagkakataon, nawala ang ngiti niya. Bakit ko ipinapakita? Dahil binanggit ninyo ang tungkulin ng isang kalyado. Tumayo si Direktor Ramirez. Kung tungkulin ng kalyado, dapat muna nating harapin ang katotohanan. Ngayon sa mesa na ito, hindi ang Pilipinas ang desperately na nangangailangan ng kung ano. Tumayo si Coleman ng biglaan. Gumawa ng matalim na ingay ang upuan habang umaatras. Bastos, nakalimutan mo bang pinoprotektahan ng Amerika ang bansang ito sa pamamagitan ng presensya ng militar nito? Umalingaw-ngaw ang silit ng pulong. Kumibot ang balikat ng ilang kawani ng Pilipinas. Ngunit hindi gumalaw si Direktor Ramirez. Sa halip, humagbang pa siya ng kalahati. Ang presensya ng militar ng Amerika, sabi ninyo, muling pinindot ni Direktor Ramirez ang remote control. Lumabas ang bagong screen. Kung pag-usapan natin ang presensya ng militar ng Amerika, mayroon din kaming sasabihin. Isang malaking numero ang lumitaw sa screen. 72 oras. Kung ititigil namin ang paghahatid ng bala ng kanyon sa sandaling ito, ang kakayahan ng mga tropang Amerikano na nakadeploy sa gitnang silangan para magpatuloy sa operasyon ay 72 oras. 3 araw. Nanigas ang silit ng pulong. Talagang nanigas. Tanging ang ugong ng aircon ang naririnig. Bumukas at sumara ang bibig ni Coleman, tila isang isda na hindi makahanap ng sasabihin. Bukod pa rito, kung ititigil namin ang supply ng HBM, lahat ng sistema ng Aegis ng militar ng Amerika, drone, autonomous strike network, at AI command and control system ay hihinto. Kung mahalaga sa inyo ang seguridad ng 28,000 sundalo na Amerika, mahalaga rin ang buhay ng 80,000 sundalo ng Amerika sa gitnang silangan, hindi ba? Umupo muli si Direktor Ramirez. Bumalik ang ngiti niya. Ngunit ang ngiting iyon ay ganap na iba kaysa kanina. Hindi ito diplomatikong ngiti. Ito ay ngiting ang isang nagwagi. Kongresista,
Pinahahalagahan namin ang aming alyansa, ngunit ang alyansa ay hindi isang one-way street. Dahan-dahang umupo muli si Coleman sa upuan. Nawala ang pamumula sa kanyang mukha at naging maputla. Bahagyang nangingini ang kamao niya. Malinaw kong nakita ang pangingini na iyon. Sa loob ng 20 taon bilang diplomat, hindi pa ako nakakita ng isang mataas na opisyal ng Kongreso ng Amerika na umatras ng ganun sa harap ng isang dayuhang opisyal. Kahit kailan. Tahimik na kinuha ni Kongresista Sarah Mitchell ang kanyang panulat at nagsimulang magsulat ni kung ano. Iba ang ekspresyon niya kay Coleman. Hindi ito gulat kundi pag-isip. Si Hamilton ay nakatitik lamang sa screen ng kanyang laptop nang hindi nagtatype ng anuman. At sa sandaling iyon, sa unang pagkakataon, naintindihan ko, hindi kami dumating para umorder, dumating kami para magmakaawa. Ang katotohanan na kapag tumanggi ang Pilipinas, 80,000 sundalo ng Amerika sa gitnang silangan ang kailangang lumaban ng walang bala ng kanyon ang takot na iyon ay bumalot sa akin sa unang pagkakataon. Inayos ni Director Ramirez ang mga dokumento at sinabi, iyon lang sa ngayon. Pinahahalagahan namin ang inyong pagdalo sa field inspection na inihanda namin bukas. Mas mabilis ninyong maintindihan kung makikita ninyo ng personal. Mas mabilis ninyong maiintindihan kung makikita ninyo ng personal. Hindi ko pa rin alam ang ibig sabihin ng mga salitang iyon. Ang ipapakita ang Pilipinas ay hindi lamang simpleng factory tour, kundi ang pagpapakita ang tunay na mukha ang imperyo ang Amerika sa salamin. Habang papalabas ng conference room, ibinulong ni Coleman sa aking tainga, nagyayabang lang sila. Walang espesyal na makikita sa pabrika bukas. Tumango ako. Ngunit hindi ko maiwasan ang pagpapawisan ng aking palat. Sa dulo ang pasilyo, nausap si Director Ramirez at ang kanyang mga staff. Bigla siyang lumingon at naktama ang aming mga mata. Sa maikling sandali, naramdaman ko ang kakaibang bagay sa tingin na iyon. Hindi ito galit, hindi rin pagama, kundi isang bagay na hindi ko mawari. Kalaunan ko nalaman, iyon ay tingin ng isang tao na nahaharap sa sandali na matagal niyang hinintay. 20 taon, iyon ang panahong hinintay niya para sa sandaling ito. Ngunit kailangan ko pa ang 2 araw para malaman ang katotohanan. Kinabukasan, madaling araw ng 5 AM, nahihintay na ang sasakyan ng panig ng Pilipinas sa lobby ng hotel. Bumababa si Coleman habang kinukuskos ang mata. Kaswal ang kanyang pananamit sa halip na sweet, ngunit masama pa rin ang kanyang ekspresyon. Factory tour sa madaling araw. Anong klaseng field trip ito? Sumang-ayon si Hamilton sa tabi niya, Kongresista. Tingnan na lang natin ng mabilis at tapusin na. Wala namang espesyal diyan, di ba? Anong ganda ng pabrika ng Pilipinas? Sa totoo lang, ganun din ang iniisip ko. Isang defense factory ng Pilipinas? Kung ikukumpara sa Lockheed Martin o General Dynamics ng Amerika, parang workshop lang sa kapitbahay. Umabot ng 2.5 oras ang biyahe patungong Batangas sa pamamagitan ng tren. Ang tanawin ng Pilipinas na nakikita mula sa bintana ng sasakyan ay naiba sa inaasahan ko. Walang katapusang hilera nga industrial zone, nga malalaking truck na nakmamaneho sa expressway, at mga container ship sa baybayin ng Pilipinas. Malayo ito sa Pilipinas na naalala ko 20 taon na ang nakakaraan. Ngunit ang tunay na gulat ay nagsimula pagdating namin sa Batangas. Pagdaan namin sa pangunahing gate ng isa sa manangungunang defense manufacturer sa Batangas. Nabukas ang bibig ni Coleman. Ganun din sa akin. Napakalaki nito. Umabot ang magusali ng pabrika hanggang sa abot tanaw. Hindi isa, kundi mahigit 10, 20 na gusali ang nakaayos na parang chessboard. Inabot kami ng 5 minuto sa sasakyan mula sa pangunahing gate hanggang sa dulong gusali. Nagsimulang magpaliwanag ang opisyal ng pabrika. Kasalukuyan, ang pasilidad na ito ay nagpapatakbo ng 3-shift system. Para sa 155mm artillery shells, ang buwan ng produksyon ay 180,000 rounds. Lumingon si Coleman kay Hamilton. Ano ang sabi niya? 180,000 rounds bawat buwan. Binuksan ni Hamilton ang kanyang laptop at bumulong ang kabuwang production ng USI 28,000 rounds bawat buwan, Kongresista. 28,000 rounds bawat buwan kumpara sa 180 rounds bawat buwan.
Isang pabrika lang ang Pilipinas ang gumagawa ng 6 na beses na mas marami kaysa sa buong production ng Amerika. Nawala ang pagmamalaki sa mukha ni Coleman. Pagpasok namin sa lubeng pabrika, umaling-awngaw ang nakakabingi na ingayng makina. Walang tigil na umagos ang shell casing sa conveyor belt. Ang kamoy nilangisat, metal ay pumuno sa hangin at ang pangginginig mula sa sahig ay umakyat sa aking miyagapa. Ang mamanggagawa, nakasuot ng asul na uniforme, ay inaalagaan ang linya sa eksaktong magalaw. Iba ang bilis. Sa pabrika in Texas sa Amerika, umaabot ng 45 segundo para makadaan ang isang shell sa linya. Dito, 12 segundo lang. Sinukat ko mismo gamit ang aking relo sa bawat 12 segundo. Isang kumpletong shell ang inilalabas sa dulong linya. Gaano katagal bago magdagdag ng bagong linya? Tanong ni Kongresista Sarah Mitchell. Siya, na kanina pa nagsusulat ng memo, ay unang nagsalita. Sumagot ang opisyal ng pabrika. 6 na linggo pagkatapos ng kumpirmasyon ng order, maaring mapatakbo ang bagong linya. Tumigil si Kongresista Mitchell sa pagsusulat at lumingon sa akin. Deputy Undersecretary Henson, gaano katagal ninyong sinabi na kailangan para makapag-operate ang bagong linya sa Texas? Nilunok ko ang aking laway. Uhaw na uhaw, 30 buwan. 6 na linggo kumpara sa 30 buwan. Habang nagtatayo ang Pilipinas ng isang linya, hindi pa natatapos ng Amerika ang paperworks. Lumaki ang mata ni Kongresista Mitchell. Mayroong isinulat sa malalaking letra sa kanyang memo pad. Hindi umimik si Coleman sa buong factory tour. Hindi siya karaniwang tahimik. Nakakagulat na ang isang taong hindi tumitigil sa pagsasalita sa conference room man o sa eroplano ay biglang natahimik. Ngunit alam ko, nangingini ang mata ni Coleman. Nagdududa siya sa pagitan ng kanyang pagmamataas at ng katotohanan. Paglabas namin ng pabrika, lumapit si Direktor Ramirez. Susunod ay ang Subic Bay Shipyard. Dahil binanggit ni Kongresista Coleman ang repair ng barkong Pandigma, mas mainam kung makita ninyo ng personal. Tumingin si Coleman kay Ramirez. Sa halip na pagkadismaya kahapon, mayroon itong kakaibang pag-iingat. Tila sinusukat niya kung anong baraha pa ang tinatagong kalaban. Tama ang kanyang instinto. Hindi lang ang Batangas ang inihanda ng Pilipinas. Sa loob ng sasakyan patungong Subic Bay, nakatulala akong nakatingin sa labas ng bintana. Ang asul na dagat ng Southern Luzon ay lumitaw sa pagitan ng mabundok. Magandang tanawin ito, ngunit wala akong oras para pagmasdan. Ang manakita ko sa Batangas ay hindi nawawala sa aking isip. Pagdaan namin sa pangunahing gate ng HD Subic Shipyard, unang bumulala si Coleman ng pahanga. Ano to? Natural lang ang reaksyon. Isang 400,000 toneladang ultra-large dry dock ang bumungad sa aming paningin. Ang laki ng isang dry dock ay mas malaki pa sa 8 football field na pinagdugtong. Mahigit 10 ganong dry dock ang magkatabi. Nagtataasan ang malalaking crane sa langit at ang welding sparks ay sumasabog na parang bituin sa lahat ng dako. Ang masangsang na amoyng pinainit na metal, ang ingay ng gatseng ng crane na nagbabanggaan at ang patuloy na panginginih mula sa ilalim ng lupa, lahat ng pandama ay nagpapatunay sa laki ng lugar. Isang manager ng shipyard ang naging gabay namin. Kasalukuyan, 47 barko ang sabay-sabay na ginagawa at inaayos sa shipyard na ito. 6 dito ay barkong Pandigma at 2 sa mga ito ay barko ng US Navy. Natigilan si Coleman. May mga barko ng US Navy na dito na, tumango ang manager ng shipyard. Isang cruiser at isang destroyer mula sa US. 7th Fleet ang kasalukuyang sumasailalim sa emergency repair. Ang US Navy mismo ang humiling nito dahil ang repair waiting period sa Norfolk Shipyard sa US ay 38 buwan. Tumingin si Coleman kay Hamilton. Yumuko si Hamilton. Tila hindi rin niya alam. Ang US Navy ay nagpapagawa ng mga barkong Pandigma sa Philippine Shipyard nang walang kaalam-alam ang Kongreso. Gaano katagal ang repair period? Tanong ni Kongresista Mitchell. 16 na linggo para sa isang cruiser. Alam naming aabutin ng 38 buwan ang parehong trabaho sa US. 16 na linggo kumpara sa 38 buwan. Hindi ko na kailangan no kalkulator. Higit sa 5 beses na mas mabilis ang Pilipinas. At sinabi pa na ang gastos ay 1/3 lang.
Sa totoo lang, pumasok kami sa dry dock at nakita ang US Navy destroyer, Naka, 80% na ang repair sa ilalim ng barko. Ang mga Pilipinong tekniko ay sabay-sabay na nagpapatakbo ng robotic welders at pinakabagong inspection equipment. Eksakto, mabilis, at walang kalabisan. Kaya pala sinadya ang Navy na ipinadala dito ng palihim sa Kongreso, bulong ni Kongresista Mitchell. Nang sandaling iyon, isang security personnel ng Pilipinas ang mabilis na lumapit at hinarangan si Hamilton. "Excuse me, pakibaba ang inyong smartphone." Namutla ang mukha ni Hamilton. Hawak niya ang smartphone sa kanyang kanang kamay at ang lens ng kamera ay nakaturo sa loop ng dry dock. Malinaw na ipinaalam ng panig ng Pilipinas bago magsimula ang tour. Bawal na bawal ang pagkuha ng litrato sa restricted areas. Lahat ng electronic devices ay kukunin sa pasukan. Ngunit si Hamilton ay nagtago ang ekstrang smartphone sa kanyang medyas at lihim na kumukuha ang litrato. Kinuha ang security guard ang smartphone ni Hamilton. Iniabot ni Hamilton ang kanyang kamay and ngunit tumalikod na ang security. "Teka, personal property ko yan. Ibalik mo." Lumakas ang boses ni Hamilton. Naintindihan ni Coleman ang sitwasyon at namula ang mukha. Dahil lang sa ilang litrato, nakagulo na. "Anong klaseng pagtrato ito sa delegasyon ng isang kaalyadong bansa?" Mabilis na lumapit si Coleman kay Direktor Ramirez. Nang lumapit ang 190 cm na higante, umatras ang mga Pilipinong staff. Ngunit hindi gumalaw si Direktor Ramirez. Kongresista Coleman, mahina at matatak ang boses ni Direktor Ramirez. Ang teknolohiya sa shipyard na ito ay isang mahalagang strategic asset ng Republika ng Pilipinas. Ang panig NG Amerika ang lumabag sa seguridad na naipaalam ng maaga. Ipinakita ni Coleman ang kanyang ngipin at sinabi, "Ilang litrato lang naman." Humakbang si Direktor Ramirez ng kalahati. Mas maliit siya ngang isang dangkal kaysa kay Coleman. Ngunit sa sandaling iyon, tila mas matangkat si Direktor Ramirez. "Ilang litrato?" Sabi ninyo, ang boses niya ay mas humina. Ang bawat piraso ngang teknolohiya na lumalabas sa dry dock na ito ay gawa sa buwis ngang mamamayang Pilipino at 30 taon ng pananaliksik ng mga inhinyero. Hindi ito ilan lang. Senyasan ni Direktor Ramirez, ang team leader ng security. Suspendihin ang lahat ng tour schedule ngayon. Ang mga larawang nakuha ay ipoproseso sa pamamagitan ng diplomatikong channel. Sa aking karera bilang diplomat, ito ang unang pagkakataon na nasuspinde ang isang schedule sa field at hindi sa isang pulong. Sumama ang mukha ni Coleman sa galit, ngunit nabasa ko ang nakatagong damdamin sa ilalim nito. Pakabigla. Sa daan pabalik sa sasayan, mahinang sinabi ni Kongresista Mitchell kay Coleman, "Richard, kasalanan natin ito. Dapat tayong humingi ng tawad." Mahigpit na kinuyom ni Coleman ang kanyang kamao. "Ako, isang miyembro ng Kongreso ng Amerika, hihingi ng tawad sa isang opisyal ng Pilipinas." Naging malamig ang mga mata ni Mitchell. Ngayon, ang ating mga sundalo sa gitnang silangan ay lumalaban ng walang bala ng kanyon. Kung paalisin tayo dito, ano ang sasabihin natin sa kanila na tahimik ang loop ng sasakyan? Tumingin si Coleman sa labas ng bintana at nanatiling tahimik ng matagal. At sa wakas, nagsalita siya. "Ipahatid mo kay Direktor Ramirez na regret ko. Regret sa halip na humingi ng tawad." Iyon ang limitasyon ni Coleman at ang pagmamataas ng Amerika. Ngunit para sa akin, na nakikipag-ugnayan sa Pilipinas sa loob ng 20 taon, nakakagulat ang isang salita. Ang mismong pagbanggit ng isang kongresista ng Amerika ng salitang regret sa isang opisyal ng Pilipinas ay walang katulad. Narinig ni Direktor Ramirez ang regret ni Coleman at nag-isip sandali bago tumango. Ang schedule bukas ay magpapatuloy ayon sa plano, ang Laguna Technopark. Hindi ko makita ang galit sa kanyang mukha. Sa halip naroon ang isang maingat at kalkuladong kalmado. Tila ang insidente ng pagkuha ang litrato ni Hamilton ay kasama rin sa kanyang senaryo. Dahil sa bawat pagkakamali ng Amerika, dumarami ang kanyang negotiating cards. Kinagabihan, habang bumabalik sa hotel, naisip ko, ang business trip na ito ay napupunta sa ganap na ibang direksyon kaysa sa inaakala namin. Kinagabihan, hindi ako makatulog.
Kumuha akong whiskey mula sa minibar nga hotel at ibinuhos sa On the Rocks. Ang tunog nga yelo na tumatama sa gilid ng baso ay umalingaw-ngaw sa tahimik na silid. Mula sa bintana sa ika-28 palapag, nakita ko ang night view ngang Maynila. Ang mailaw na sumasalamin sa Pasig River ay nagbibigay ngang ginintuang kulay sa ilog. Sumandal ako sa bintana at humigop ngang whiskey. Ang init na dumadaloy sa aking lalamunan ay nagpainit sa aking tiyan, ngunit malamig ang aking puso. Naalala ko ang 20 taon na ang nakakaraan. Noong panahong iyon, ako ay 28 taong gulang, isang third secretary sa Embahada ng Amerika sa Maynila. Ang taon na unang na-assign ako sa Pilipinas ay nasa gitna ngang krisis pinansyal ngang Asya. Araw-araw, punong demonstrador ang paligid ng embahada. Mga mamamayan na gumagawa ng Kadiwa Movement, mga pamilyang nawalan ng trabaho sa isang gabi, mga estudyante sa kolehiyo na lumuluha at sumisigaw sa harap ng Embahada ng Amerika. Isang araw, sa gitna ng negosasyon sa financial bailout, nakilala ko ang mga staff ng Department of Foreign Affairs ng Pilipinas sa isang maliit na conference room ng embahada. Hiningi nila na bawasan ang mga kondisyon ng structural adjustment na hinihingi ng IMF na sinasabi nilang napakahirap. Hiningi nila na gamitin ng Amerika ang impluensya nito sa IMF. Ang pinuno ng delegasyon ng Pilipinas ay isang lalaki na nasa kalagitnaan ng 50. Half-gray ang kanyang buhok at malinis ang kanyang suit, ngunit medyo luma na ang manggas ng kanyang shirt. Habang binabasa niya ang listahan ng mga kondisyon at ipinapaliwanag, unti-unting humina ang boses niya. Kung susundin natin ang mga kondisyong ito, 30% ng ating makumpanya ang magsasara. Milyon-milyong tao ang mawawalan ng trabaho. Pakiusapan ninyo sila. Sa huling pangungusap, na-crack ang kanyang boses at yumuko siya. Bahagyang nanginginig ang kanyang balikat. Umiyak siya. Isang opisyal na nakatalaga sa Department of Foreign Affairs ng Pilipinas ang umiyak sa Embahada ng Amerika. Sasabihin ko ng tapat, naawa ako nun. Ngunit mayroon akong naramdamang mas matindi kaysa dun, pagmamataas. Ang bansang ito ay hindi kayang mabuhay nang wala tayo. Isang bansa na kayang mabuhay kung tayo ang magpapatulong. Sa edad na 28, naniniwala ako riyan. At ang paniniwalang iyon ay hindi kailanman nawala sa loob ng 20 taon. Hanggang ngayon, inilapak ko ang baso ng whiskey. Halos kalahati na ang natunaw na yelo. Lumitaw sa isip ko ang mukha ni Director Ramirez sa conference room ngayon. Ang kanyang malamig na ngiti, ang kanyang matata na boses, at ang kanyang mamata. Nagdududa ako kung siya at ang Pilipinong diplomat na lumuluha sa maliit na conference room ng embahada 20 taon na ang nakakaraan ay parehong bansa. Ngunit bigla akong nakaramdam ng pagkaunawa. Pareho sila ng bansa. Ngunit ang mataong umiyak nun ay nagsikap ng husto sa loob ng 20 taon. Ang taong nakakaalalang kahihiyan ay nahahati sa dalawang uri. Ang nasisira dahil sa kahihiyan at ang masumasaboh na gumagamit ng kahihiyan bilang gasolina. Ang Pilipinas ay ang huli. Tumingin ako ulit sa labas ng bintana. Walang katapusang umagos ang mailaw ng Maynila. 20 taon na ang nakakaraan. Kalahati ng mailaw na iyon ay patay. Habang nagsasara ang makumpanya at humihinto ang mapabrika, nabalot ng dilim ang buong lungsod. Ngunit ngayon, nagsisindi ang mailaw na iyon. Ang mailaw na minsang namatay ay mas maliwanag na sumisikat kapag muling sinindihan. At si Director General Ramirez, 52 taong gulang daw siya. Kung 20 taon na ang nakakaraan, 32 taong gulang siya, bagong graduate sa kolehiyo. Hindi kaya isa siya sa mga estudyanteng nagpoprotesta sa harap ng embahada noon. Isang walang batayang haka-haka. Ngunit ang imahinasyong, iyon ay kakaibang. Hindi nawawala sa aking isip. Inubos ko ang natitirang whiskey at humiga sa kama. Ang puting ilaw sa kisame ay tumama sa aking mga mata. Kinabukasan sa Laguna, ano kaya ang makikita ko? Natatakot ako. O sa totoo lang, hindi ako natatakot, ngunit ayaw kong malaman. Ayaw ko nang kumpirmahin pa ang katotohanan na kami ang dumating para magmakaawa. Ngunit dumating ang umaga at naghihintay na ang sasakyan patungong Laguna sa lobby.
Ang Samsung Semiconductor Complex sa Laguna Technopark ay isang lungsod, hindi ito pagmamalabis. Pagdaan namin sa pangunahing gate, inabot ng 15 minuto ang sasakyan bago marating ang dulo ng complex. Sa makabilang gilid ng kalsada, nakahanay ang malalaking gusali ng clean room at sa bawat gusali may puting singaw na umaakyat mula sa mga chimenea. Mas malaki pa ang visitor center building kaysa sa karaniwang shopping mall sa Amerika. Bumababa si Coleman sa sasakyan at tumingin sa paligid. Sa unang pagkakataon, hindi siya nakasimangot kundi may ekspresyon ngang pahanga. Siyempre, hindi niya ito inamin sa bibig. Isang vice-presidente mula sa Samsung ang nangasiwa sa briefing. Hindi ko matandaan ang pangalan, ngunit matatas siyang Mac-Ingles at nagtapos ng PhD sa MIT. Ang unang slide na ipinakita niya sa screen ay ganap na nagbago sa ekspresyon ni Coleman. Global HBM Production Market Share. Pinagsama, ang Samsung at SK Hynix ay bumubuo ng 92% ng Global High Bandwidth Memory o HBM production. Ang natitirang 8% ay ang Micron ng Amerika. Para sa mga hindi nakakaalam nga HBM, ipapaliwanag ko ng maikli, sabi ng Samsung VP. Ang HBM ay ang core ng lahat ng high-performance computing sa AI era. Hindi kayang iproseso ng conventional memory ang malaking data ng napakabilis. Hindi gagana ang AI ng walang HBM. Itaas ni Coleman ang kanyang kamay. Alam ko iyan. Ngunit ano ang kinalaman niyan sa militar? Hindi tayo pumunta dito para pag-usapan ang AI. Ngumiti ang Samsung VP. Kongresista Coleman, ipapaalam ko sa inyo kung saan ginagamit ang HBM sa Advanced Weapon System ng militar ng Amerika. Lumabas ang susunod na slide. Ang Aegis Combat System Simultaneous Target Tracking System ay sabay-sabay na sinusubaybayan ang dose-dose ng missile na lumilipat mula sa 360 degrees at kinakalkula ang pagkakasunod-sunod ng interception. Ang HBM ang pangunahing bahagi ng processor na gumagawa ng kalkulasyong ito. Lumipat ang slide. Ang Autonomous Target Identification System ng MQ-7 Reaper drone. Sinusuri nga ay ang real-time footage upang makilala ang kagamitan, kaaway at ang mga sibilyan. Ginagamit din ang HBM upang patakbuhin ang AI na ito. Lumipat ulit. Ang Integrated Battlefield Management System ng F-35, data processing ng nuclear submarine, real-time analysis ng satellite reconnaissance imagery, cyber operations decryption, at real-time correction ng missile trajectories ang HBM ay nasa lahat ng lugar kung saan may electronic equipment asa modernong digmaan. Dahan-dahang bumukas ang bibig ni Coleman. Patuloy na nagsusulat si Hamilton sa kanyang laptop. Kaya ito ang buod, sabing Samsung VP, habang inilalabas ang huling slide. Kung ititigil ngang Pilipinas ang supply nga HBM, lahat ng AI-based weapon system ng militar ngang Amerika ay titigil. Mawawalan ng kakayahan ang Aegis ships na sabay-sabay na subaybayan. Hindi kayang lumipat ng autonomous ang mga drone at ang satellite analysis ay babalik sa manual operation. Sa technical, ang militar ng Amerika ay babalik sa antas ng 1990s. Nangangahulugan iyon na babalik sa antas ng Gulf War noong 1990s. Mawawala ang precision strike at babalik sa carpet bombing. Niluno ni Coleman ang kanyang lawe. Nakita kong gumagalaw ang kanyang Adam's apple pataas at pababa. Maari tayong bumili sa Taiwan, mayroon tayong TSMC, hindi ba? Umiling ang Samsung VP. Kongresista, ang TSMC ay dalubhasa sa Logic Chip Foundries. Ang HBM ay teknolohiya ng memorya. Ganap na makaibang larangan. Kung kayang gumawa nga HBM ang TSMC, kailangan nila ngang hindi bababa sa 5 hanggang 7 taon ng pag-unlad ng teknolohiya at hindi pagarantisado ang tagumpay. 5 hanggang 7 taon, ngayon ay nagliliyap ang gitnang silangan. Nawalan ng kulay ang mukha ni Coleman. Tahimik na sinabi ni Kongresista Mitchell, Richard, narinig mo, walang alternatibo, walang ibang lugar sa mundo na kayang gumawa nito kundi ang Pilipinas. Walang sinumang sumagot si Coleman. Inilagay niya ang kanyang mga kamao sa kanyang hita at yumuko. Wala na ang mayabang na postura na ipinakita niya nang dumating sa Maynila. Hindi kami makapasok sa clean room, nungit nakita namin sa loob sa kabila ng salamin ng visitors walkway. Dandang inhinyero, nakasuotan ng puting dust-proof suits
ang gumagala. Ang fluorescent light sa kisame ay malamig na nagliliwanag sa sterile space. At sa loob nito, nagaganap ang isang digmaan sa nanometer scale. Isang maliit na chip na ginawa sa tahimik na espasyong ito ang gumagabay sa mga misal ng militar ng Amerika, nagpapalipad sa mga drone ng militar ng Amerika, at nakokontrol sa mga barkong pandigma ng militar ng Amerika. Kung hihinto ang Pilipinas sa pagpapatakbo ng pabrika na ito, mawawala ang mata at tenga ang militar ng Amerika. Lumapit si Direktor Ramirez. Bukas ang huling opisyal na pulong. Mayroon kaming imumungkahi, kaya hinihiling namin ang pagdalong lahat ng miyembro ng delegasyon. Mungkahi. Ang salitang iyon ay umalingaw-naw sa aking tainga. Matapos ilantad ang tunay na mukha en Amerika sa loob en 2 araw en paglilibot sa Batangas, Subic at Laguna. Ang mungkahi na ito ay hindi magiging isang mungkahi kundi isang hatol. Sa daan pabalik sa hotel, unang nagtanong si Coleman. Hindi na utos kundi tanong. Henson, mayroon ba tayong alternatibo? Tumingin ako sa labas ko bintana at tapat na sumagot. Kongresista, sa totoo lang, wala. Lumingon si Coleman at tumingin sa labas ng bintana. Lumulubog ang araw. Kumalat ang pulang takip silim sa mga bukirin ng Laguna. Sa isang lugar sa mga bukirin na iyon, nakatayo ang semiconductor factory na may hawak ng puso ng Amerika. Ano sa tingin mo ang hihingin nila bukas? Bumaba ang boses ni Coleman. Ito ang unang pagkakataon na narinig ko ang ganong tono. Takot, hindi ko alam. Ngunit hindi ito magiging mura. Buntong hininga si Coleman. Mahaba at malalim na buntong hininga. Ito ay isang tuno na napakabigat para paniwalaan na nagmula sa isang taong nagsabing itatapon lang ang order form ng umalis sa Texas. Kinabukasan ng umaga, sa malaking conference room ng gusali ng gobyerno sa Maynila. Pareho itong lugar ng unang pulong 2 araw na ang nakakaraan, ngunit ganap na iba ang kapaligiran. 2 araw na ang nakakaraan, umupo si Coleman at kaagad na nagbigay nga utos sa pamamagitan ng pagtulak ng mga dokumento. Ngunit ngayon, tahimik siyang nahintay hanggang makapahanda ang panig ng Pilipinas ng materyales. Ang suit ni Coleman ay perpekto pa ring plansado, ngunit malalim ang dark circle sa ilalim ng kanyang mga mata. Malinaw na hindi siya nakatulog. Unang nagsalita si Kongresista Mitchell. Salamat sa 2 araw na tour. Sa totoo lang, nakakagulat ito. Nakita namin ang katotohanan na kinakaharap ngang Amerika mula sa bagong perspektibo. Bohodyang yumuko si Direktor Ramirez. Salamat, Kongresista Mitchell. Ngayon, magbibigay kami ng briefing at pagkatapos ay sasabihin ang aming mungkahi. Bumukas ang screen. Ngayon, datangang Amerika ang ipinakita, hindi ngang Pilipinas. Internal status of U.S. defense industry. Analysis by Philippine National Defense Research Institute. Unang item. Ang hindi pa nababayarang order backlog ng 5 nangungunang kumpanya ng depensa ng US ay lumampas sa 1.5 trilyon. Ang ma-order ay nakasalansan, ngunit walang mga tao, pabrika o bahagi na makakagawa. Pangalawang item. Pagkalkula ng US Congressional Budget Office. Araw-araw na gastos sa armas sa Middle East War, $900 million. Araw-araw na posibleng produksyon, $50 million. Araw-araw na depisit sa seguridad, $850 milyon. Ikatlong item, sa 330 pangunahing barkong pandigma ng US Navy, 138 ang nakatali sa pantalan dahil sa backlog ng repair. Combat readiness rate, 58%, ang pinakamababa mula nang matapos ang Cold War. Ikaapat na item, dock turnaround rate ng 5 shipyard sa US, humigit kumulang 1.3 ng malalaking shipyard ng Pilipinas. Ikalimang item, tinatayang kakulangan ng skilled welders sa US, 488,000. Karaniwang edad, 57%. Na magre-retiro sa susunod na 10 taon, 62%. Ang bawat linya ay tumama sa kritikal na puntong Amerika. At ang pinakanakakagulat ay ang lahat ng numerong ito ay nakuha mula sa opisyal na data ng gobyerno ng Amerika. Ginagamit ng Pilipinas ang sariling numero ng Amerika upang tamaan ang Amerika. Tiningnan ni Coleman ang screen at ibinaba ang kanyang tingin. Isinara ni Hamilton ang kanyang laptop. Pinatay ni Direktor Ramirez
ang screen at diretsong tiningnan ang delegasyon. Mga kongresista, ipinakita namin sa inyo ang data na ito dahil sa isang dahilan. Nais naming mag-usap kayo ng may tumpa na pag-unawa kung sino ang nangangailangan kanino sa masang ito. Kumuyom ang ngipin ni Coleman, ngunit hindi siya tumutol. Kung 2 araw na ang nakakaraan, tumayo siya at sumigaw. Ngunit ang 180,000 round sa Batangas, ang 16 na linggo sa Subic, at ang 92% sa Laguna ay nagpatahimik sa kanya. Kinuha ni Direktor Ramirez ang isang tumpok na dokumento. Ito ang aming mungkahi. Ang tunog ngang paglalagay ngang tumpok ngang dokumento sa mesa ay narinig. Isang mahinang tunog ngang papel na tumatama sa kahoy, ngunit sa aking pandinig, ito ay tunog ngang pagbabaeng isang hatol. Ang madetalya ay ipapadala ng aming staff bukas. Ngayon, ang mapangunahing punto lang ang aking sasabihin. Sinimulan ni Director Ramirez na basahin ang dokumento ng isa-isa. Una, ang supply ng bala ng Canyon, air defense systems, ship repair, at semiconductors ay possible. Gayunpaman, hindi namin matatanggap ang konsepto nga espesyal na presyong kaalyado. Maglalapad kami ng premium para sa agarang paghahatid sa internasyonal na presyong merkado. Kinagat ni Coleman ang kanyang labi. Ang unang kahilingan ng Amerika ang espesyal na presyong kaalyado o halos cost price supply ay kaagad na tinanggihan. Pangalawa, mangyaring bawasan ng malaki ang mataas na taripa na kasalukuyang inilalapat sa mga sasakyan ng Pilipinas at mga bahagi ng teknolohiya. Kumunot ang ni Coleman, ngunit kaya pa niyang tiisin. Ikatlo, mangyaring ganap na suriin ang listahan ng kontrol ng teknolohiyan Amerika sa mga kumpanya ng industriya ng depensa ng Republika ng Pilipinas. Hindi kami mga subcontractor ng Amerika. Lumilitang mga mata ni Coleman. Ang listahan ng kontrol ng teknolohiya ay ang pangunahing paraan ng Amerika sa pagkontrol sa mga kaalyado nito sa loob ng ilang dekada. Ikaapat, huminga nang malalim si Direktor Ramirez at binasa ang huling item. Hinihingi namin ang buong suportang teknikal ngang Amerika para sa pagtatayo ngang isang nuclear-powered submarine para sa hukbong dagat ng Republika ng Pilipinas. Tumigil ang silit ng pulong. Tumayo si Coleman ng biglaan. Tumumba ang upuan at gumawa ng malakas na tunog sa sahig. Nuclear submarine? Alam niyo ba kung ano ang hinihingi ninyo? Umalingaw-ngaw ang boses ni Coleman sa mga dingdingang conference room. Namula ang kanyang mukha, hindi ito negosasyon ng kaalyado, kundi pangingikil. Ginagamit ninyo ang aming kahinaan at sinasakal kami. Hindi tumayo si Direktor Ramirez at tiningnan si Coleman. Ang kanyang tingin ay matatag. Pangingikil, sabi ninyo, tahimik ang boses ni Ramirez. Ngunit ang katahimikan na iyon ay mas mabigat na bumalot sa conference room kaysa sa sigaw ni Coleman. Kongresista, ngayon, 80,000 sundalo ngang Amerika sa gitnang silangan ang lumalaban ng walang bala ng Canyon. 138 barkong pandigma ngang US Navy ang nakatalisa pantalan dahil hindi maayos. 92% ng mga semiconductor chip na nagpapagana sa advanced weapon system ng Amerika ay ginagawa namin. Dahan-dahang tumayo si Ramirez. Hindi ito pangingikil. Ito ang bagong presyo ng alyansa. Ang bagong presyo ng alyansa. Matapos umalingaw-ngaw ang mga salitang iyon sa conference room, nagkaroon ng mahabang katahimikan. Tanging ang ugong ng aircon ang naririnig. Dahan-dahang pinulo ni Coleman ang tumumbang upuan at umupo muli. Nangingini ang kanyang kamay. Mahina na hinawakan ni Kongresista Mitchell ang braso ni Coleman. Richard, iulat natin sa Washington. Hindi ito desisyon na gagawin dito. Ipinikit ni Coleman ang kanyang mata. 5 segundo, 10 segundo, at mabigat siyang nagsalita. Iulat ko sa Washington. Ang salitang iyon ay effectively pagtanggap. Ang pagulat sa Washington ay hindi nangangahulugang pagtanggi, kundi pagpapaliban ngang desisyon. At ang pagpapaliban ngang desisyon ay nangangahulugang wala ng kapangyarihang tumanggi. Nang matapos ang pulong at lumabas kami sa pasilyo, nakasalubong ko si Direktor Ramirez. Saglit na naktama ang aming mata. Unang nagsalita si Direktor Ramirez. Deputy Assistant Secretary Henson. Opo. Tila nagulat si Kongresista Coleman sa usapan tungkol sa nuclear submarine. Tumango ako. Sa totoo lang, nagulat din ako.
Sa tingin ko, matapang na kahilingan iyon. Ngumiti si Direktor Ramirez, ngunit ang kanyang mata ay malamig pa rin. Hindi sa halip na malamig malalim, isang lalim na may bigat ng maraming taon. Deputy Assistant Secretary Henson, mayroon akong isang tanong. Kung maaari? Siyempre. Ang inyong unang foreign assignment ay sa Maynila, di ba? Narinig ko 20 taon na ang nakakaraan. Tila huminto ang tibok musyo ko. Paano ninyo nalaman? Malit lang ang mundo nga diplomat. Humakbang si Direktor Ramirez. Nasa parehong gusali ako 20 taon na ang nakakaraan. Tila huminto ang aking pahinga. May dala akong plakad at hinihingi ang pagbawi ng kondisyon ng IMF sa harap ng Embahada ng Amerika. Nasa ika-4 na taon akong kolehiyo. Ang fluorescent light sa pasilyo ay umugong. Hindi ayon ang ugong ng fluorescent light, kundi ang tunog ng pagagos ng dugo sa aking tainga. Nung araw na iyon, may isang Amerikanong kawani na nakasuot ng suit, uminom ng kape, at nakatingin sa amin mula sa labas ng bintana. Naalala ko pa ang ekspresyon niya. Nawala ang ngiti ni Direktor Ramirez. Isang ekspresyon ng paghamak. Nawa siya sa amin. Bahagyang nanginginig ang aking kamay. Ang Amerikanong kawani na umiinom ng kape at nakatingin sa labas ng bintana, maaring ako iyon. Hindi ako iyon. Malinaw na naalala ko ang pagtayo sa bintana sa ikatlong palapag, may hawak na kape at nanonood na demonstrasyon. Muling umiti si Direktor Ramirez. Ngayon, hindi ito isang mainit na ngiti, kundi isang ngiti na kaya lamang ipahiwatig ng isang taong nakayanan ang 20 taon ng hirap. Ang bansang umiyak at yumuyuko noon ay nakatayo na ngayon sa pasilyong ito, Deputy Assistant Secretary Henson. At bahagya siyang yumuko bago tumalikod. Matagal akong nanatili sa lugar na iyon. Nawalan akong lakas sa mga binti ko at hindi makagalaw. Habang nakatingin sa likod ni Direktor Ramirez na nawawala sa dulo ng pasilyo, narinig ko ang tunog ng pagbagsak ng aking worldview na nabuo sa loob ng 20 taon. Ito ay isang tahimik na pagbagsak, ngunit mas mapanira kaysa sa anumang pagsabog. Matapos mawala si Direktor Ramirez sa dulong pasilyo, matagal akong nanatili sa lugar na iyon, 20 taon. 20 taon na ang nakakaraan. Nakatayo ako sa bintana sa ikatlong palapag ng embahada, may hawak na kape at nakatingin sa demonstrasyon. Ang mga estudyante sa kolehiyo na may hawak na plakad at sumisigaw hanggang sa pumiyo ang kanilang boses. Isa sa kanila, ang hawak ngayon ang League ng Delegasyon, Kongreso ng Amerika sa loob ng gusaling ito. Nawalan ng lakas ang aking binti at sumandal ako sa dingding ng pasilyo. Naramdaman ko ang lamig ng dingding sa aking likod, ngunit mainit na umiikot ang aking isip. Sa sandaling iyon na tinitigan ko ang labas ng bintana at naawa. Nakatingala siguro ang binatilyong si Jose. Nakita niya ang Amerikano na humihigop ng kape sa loob ng embahada na may aircon. At nangako siya sa kanyang sarili, kailangan kong tumayo sa lugar na iyan. Hindi, kailangan kong tumayo sa mas mataas na lugar kaysa diyan. Ang pangakong iyon ay isinakatuparan sa loob ng 20 taon. Hindi lang isang tao, kundi ang buong bansa. Narinig ko ang yaba mula sa likod. Si Coleman, Henson, ganap na iba ang boses ni Coleman kaysa 2 araw na ang nakakaraan. Walang sigaw, walang utos, walang pahamak. Isang mahina at mabigat na boses lamang. Ipahatid mo kay Direktor Ramirez na babalik ako sa Washington at direkta kong iulat sa presidente. Kongresista, nangangahulugan iyan na effectively ay tinatanggap ninyo. Ipinikit ni Coleman ang kanyang mga mata. Ang ilong fluorescent ay bumaba sa kanyang kunot na no. Alam ko. Mahaba at mabigat na katahimikan ang sumunod. Henson, may isang bagay akong natutunan sa 40 taon ko sa politika. Kung wala kang baraha, huwag kang umalis sa mesa. Kung alis ka, wala ka ng maupuan pa. Ibinuka ni Coleman ang kanyang mamata. Ngayon, wala tayong baraha. Kung alisin natin ang presensya ng militan ng Amerika, mas malaki ang lugi natin. Kung tataasan natin ang taripa, puputulin ng Pilipinas ang supply ng Balangang Canyon. Banta, isang pabrika lang sa Batangas ang gumagawa ng 6 na beses na mas marami kaysa sa buong Texas. Anong banta ang gagawin natin? Mahigpit na kinuyom at binitawan ni Coleman ang kanyang kamao.
Sa unang pagkakataon sa 40 taon nakaupo ako sa mesa ng walang baraha. Wala akong masabi. Si Richard Coleman, ang Texas Bull na nagari sa Washington sa loob ng 20 taon, ay umamin na wala siyang baraha. Ito ay tila simbolo ng pagkabalingang imperyo ng Amerika. Bilang huling bahagi bago umalis, nagkaroon ng opisyal na pakikipakamay sa panig ng Pilipinas. Lumapit si Director Ramirez kay Coleman. Iniabot ni Coleman ang kanyang kamay. Nagpatuloy ang pakikipakamay. 2 araw na ang nakakaraan. Malamang na mahigpit na hahawakan ni Coleman ang kamay ng kalaban. Halos durugin ito. Iyon ang ugali ng mga politiko ng Amerika sa pakikipagkamay upang ipakita ang kanilang kapangyarihan. Ngunit ngayon, iba na. Ang makamay ng 2 lalaki ay makatapat sa parehong taas at may parehong lakas. Sinabi ni Director Ramirez, Kongresista Coleman, hindi namin gustong putulin ang alyansa. Gusto lang naming balansehin ang alyansa. Maikling tumango si Coleman. Iyon ang una at huling paggalang na ipinakita ni Coleman sa Pilipinas sa paglalakbay na ito. Hindi makatingin si Hamilton sa panig ng Pilipinas. Matapos ang insidente na pakuha ang litrato, ganap na siyang nakahiwalay sa delegasyon. Hindi man lang nagsalita si Kongresista Mitchell kay Hamilton at maging si Coleman ay hindi siya pinansin. Karma, nakipagkamay si Kongresista Mitchell kay Director Ramirez at nagdagdag isang pangungusap. Director Ramirez, isang tanong lang kung maaari. Nung may dala kayong platsad sa harap ng embahada 20 taon na ang nakakaraan, inakala ba ninyo na darating ang araw na tulad nito? Nag-isip sandali si Director Ramirez at dahan-dahan siyang umiling. Hindi po. Nung panahong iyon, ang inaalala ko lang ay kung paano ko babayaran ang matrikula sa susunod na buwan. Ngumiti si Kongresista Mitchell. Ganoong klaseng tao ang nagtulak sa bansang ito hanggang dito. Bahagyang nangingini ang mga mata ni Director Ramirez. Sa loob ng 3 araw ng pulong at tour, ang isang taong hindi kailanman nangingini ay naluha sa mga salitang iyon. Ngunit mabilis siyang bumalik sa kanyang orihinal na ekspresyon dahil siya ay isang profesional. Malinaw kong nakita ang sandaling iyon at naintindihan ko. Ang lamig na ipinakita ni Director Ramirez sa pulong na ito ay hindi likas na ugali, kundi isang baluti na nabuo sa loob na 20 taon. Sa loob ng baluting iyon, naroon pa rin ang binatilyo na may dalang platsar habang inaalala ang matrikula. Habang nahihintay ng pag-alis sa VIP, lounge ng NAIA, kakaibang tahimik ang delegasyon. Nakatingin si Coleman sa labas ng bintana, walang imik. Nakaupo si Hamilton sa sulok at naglalaro lang kanyang telepono. Ang ibang mga kongresista ay nag-iisip din. Umupo si Kongresista Mitchell sa tabi ko. Deputy Assistant Secretary Henson, ano ang nakita natin sa loob ng 20 taon? Nag-isip ako sandali at sumagot. Tila ang gusto lang nating makita ang nakita natin. Ang bansang umiyak noong krisis pinansyal ng Asya. Ang bansang pinoprotektahan, nega militar, nega Amerika. Ang bansang gumagawa lang maga, bahagi sa likod natin. Mas comfortable iyon. Tumango, si Kongresista Mitchell, comfortable na. Ngunit ito ang halaga ng komportableng ilusyon na iyon. Kinuha niya ang proposal ni Director Ramirez mula sa kanyang briefcase. Paklipat ng teknolohiya ng nuclear submarine, malaking pagbaba ng taripa, pagtanggal ng listahan ng kontrol ng teknolohiya. 20 taon na ang nakakaraan, hindi ito maisip na kahilingan. Ngunit ngayon, hindi tayo makatanggi. Hindi makatanggi, tama ang mga salitang iyon, 72 oras. Iyan ang panahong kayang itagal ng mga tropang Amerikano sa gitnang silangan kung puputulin ng Pilipinas ang supply ng bala ng kanyon. Kung hihinto ang Pilipinas sa supply ng HBM, lahat ng advanced weapon system ng Amerika ay titigil. Ito ang katotohanan. Pag-asakay ko sa eroplano, binuksan ko kaagad ang aking laptop. Kailangan kong magsulat ng ulat. Binuksan ko ang file ng ulat na isusumite sa presidente. Ang pamagat ng draft na inihanda ko bago umalis ay bumungad sa aking paningin, ulat sa resulta ng kahilingan sa kooperasyon ng Pilipinas. Binasa ko ulit ang pamagat, kahilingan sa kooperasyon, dumating kami para humingi ng kooperasyon sa Pilipinas.
Ngunit 2 araw na ang nakakaraan. Inakala kong ito ay mas malapit sa isang utos o abiso. Binura ko ang pamagat. Tiningnan ko ang kumukurap na blankong espasyo ng 10 segundo. At nagzula ng bagong pamagat. Ang bagong katotohanan ng US-Philippine Alliance. Tama ang pamagat na ito. Isang bagong katotohanan. Isang katotohanan kung saan ang 70 taong formula na ang Amerika ang amo at ang Pilipinas ang alipin ay nabaliktad. Isang katotohanan kung saan kung hihinto ang maapabrika ng Pilipinas, hihinto ang militar ng Amerika. Isang katotohanan kung saan ang Pilipinas ang naglalatak ng maakondisyon at kailangang tanggapin ng Amerika. Habang nagsusulat ako ng ulat, lumilipat ang eroplano sa karagatang Pasipiko. Ang walang katapusang dagat sa labas ng bintana, 13 oras na flight. 20 taon na ang nakakaraan, sa edad na 28, lumipat ako sa parehong rutangang langit sa kabilang direksyon mula Washington patungong Maynila. Nung panahong iyon, puno ako ng kumpiyansa. Bilang diplomat ng pinakamakapangyarihang bansa sa mundo, ipinapadala ako sa isang maliit na kaalyadong bansa. Tutulungan ko lang sila. Ngayon sa edad ng 48, lumilipat ako sa kabilang direksyon mula Maynila patungong Washington. Mayroon akong hawak na singil na inilabas ng Pilipinas. Kami ang humingi ng tulong, at ang Pilipinas ang naglatak ng makondisyon. Isinulat ko ang huling talata ng ulat. Hindi ipinagiganti ng Pilipinas ang nakaraang kahihiyan. Ipinagiganti nila ito sa isang bagay na mas nakatakot kaysa paghihiganti. Sa pamamagitan ng kakayahan, ang bansang lumuhod noong krisis pinansyal nga siya ay nagtayo ngang pinakamakapangyarihang defense industrial ecosystem sa mundo. Nagtayo ngang nga shipyard na kayang gawin ang trabaho ng Amerika sa 3 taon sa loob ngang 16 na linggo. At nakakuha nga teknolohiya upang makagawa nga mahigit 90% na mga advanced semiconductor sa buong mundo. Hindi na tagapagtanggol ng Pilipinas ang Amerika. Ang katotohanan ngayon ay hindi makakaya ng Amerika na manatili ng 3 araw man lang sa gitnang silangan ng walang mga pabrika ng Pilipinas. Nagbago ang istruktura ng alyansa at ang pagbabagong ito ay hindi na mababalik. Isinulat ko ang huling pangungusap at isinara ang laptop. Ipinikit ko ang aking mga mata. Ang tunong makinang eroplano ay patuloy na umaling-aungaw. Muling lumitaw ang huling salita ni Direktor Ramirez. Ang bansang umiyak at yumuyuko noon ay nakatayo na ngayon sa pasilyong ito. Oo, nakatayo sila. Ang bansang yumuyuko at yumiyak noon ay nakatayo ng tuwid at nakatingin sa mamata ng Amerika. At tahimik, ngunit matatag, sinasabi nila, ngayon, mag-usap tayo ng pantay. Hindi, sa tutulang, hindi na pantay. Sa ilang partikular na larangan, ang Pilipinas ay nasa itaas ng Amerika. Ang eroplano ay dumadaan sa gitna ng karagatang Pasipiko. Ilang oras na lang at darating na kami sa Washington. Kailangan kong tumayo sa harap ng presidente at basahin ang ulat. Kailangan kong ipaliwanag ang listahan ng makondisyon na inilabas ng Pilipinas. At magtatanong ang presidente, may opsyon ba tayong tumanggi? Ang sagot ay nakatakda na, wala. Ibinuka ko ang aking mamata. Bumuhos ang sikat ng araw sa maulap sa labas ng bintana. Sa loop ng eroplano na lumilipat mula silangan patungong kanluran. Naisip ko, mali ang tingin ko sa Pilipinas sa loop ng 20 taon. Hindi lang 20 taon. Sa loob ng 70 taon, mali ang tingin ng Amerika sa Pilipinas. Isang mahinang bansa na kailangan nilang protektahan. Isang maliit na kaalyado na dapat sumunod sa kanilang utos. Ngunit ang Pilipinas ay hindi mahina. Hindi rin maliit. Ito ay isang bansa na nakimkim ngalalang kahihiyan sa kanyang puso at nagsikap ng husto. At ang lakas na nilikha ngang matagal na pagsisikap na iyon ay naging isang bagay na hindi kayang baliktarin maging ng Amerika. Ito ang nakakagulat na kuwento ng isang diplomat ng US Department of State na may 20 taong karanasan na naranasan sa Maynila. Ang bansang lumuhod noon ay muling isinusulat ang mga patakaran ng mundo. Mangyaring ibahagi ang kuwentong ito ng malawakan upang mas maraming tao ang makakaalam ng potensyal ng Republika ng Pilipinas. Mangyaring mag-subscribe at i-like. Maraming salamat sa inyong panonood.